Matapos ang pagsasanay ni Arthur at Sylvie, sinabi ni Arthur na oras na para magpahinga si Sylvie. Lumipat naman si Ellie sa gitna ng training ground dahil siya na ang susunod na makakaharap ni Arthur. Habang nagpapahinga si Sylvie at pinagmamasdan ng dalawa, napansin niyang tila gustong mapabilib ni Ellie ang kanyang kuya kaya binalaan niya si Arthur na huwag masyadong maging mabagsik sa laban. Handa na ang magkapatid nang magsimula ang pagsasanay, agad na gumamit si Arthur ng Earth Magic at sinalakay si Ellie. Ngunit mabilis na pinakawala ni Ellie ang kanyang mga palaso at nagawa niyang tuluyang pawiin ang mahika ni Arthur. May kumpiyansa niyang ipinahiwatig na kailangan pang pagbutihin ni Arthur ang kanyang ginagawa kung nais siyang madaig. Dahil doon, gumamit naman si Arthur ng Fire Magic. Naisip niya na baka hindi na siya muling magkaroon ng ganitong pagkakataon upang subukan ang tunay na kakayahan ng kanyang kapatid. Ngunit hindi rin nagpahuli si Ellie. Sa tulong ng kanyang mga palaso, nagawa niyang i-neutralize ang apoy ni Arthur, habang ang ilan pang pag-atake ay madali niyang naiwasan. Hindi doon nagtapos si Arthur. Sunod-sunod niyang ginamit ang Water Magic, Ice Magic, at iba't ibang uri ng elemental attacks. Gayunpaman, isa-isang napawalang bisa ni Ellie ang lahat ng iyon gamit ang kanyang mga palaso. Maging sina Boo at Sylvie ay hindi maitago ang kanilang pagkagulat sa ipinapakitang husay ni Ellie. Sa huli, nagpalabas si Arthur ng isang napakalaking nilalang na gawa sa apoy. Inisip niyang baka ito na ang hindi kayang harangin ni Ellie. Ngunit nakangiti lamang si Ellie habang madali niyang pinawi maging ang dambuhalang nilalang na yun. Bago pa makapag-isip si Arthur ng susunod na hakbang, tuluyan na siyang namangha sa ipinakitang lakas ng kanyang kapatid. Masayang tinanong ni Ellie kung ano ang masasabi ng kanyang kuya. Gusto niyang marinig kung siya ba ay kahanga-hanga, pambihira, o talagang nakapagpabagsak ng panga sa kanyang ipinakita. Inamin ni Arthur na hindi naman masama ang naging resulta. Ipinaliwanag niya na ang mga palaso ni Ellie ay gawa sa purong mana. Mabilis niyang naibabalik ang mga ito, at kahanga-hanga rin ang kanyang bilis. Ngunit tila hindi lubos na nasiyahan si Ellie sa simpleng papuring yun. Doon na sumingit si Sylvie at sinabi kung ano talaga ang ibig iparating ni Arthur, na talagang kahanga-hanga si Ellie at ipinagmamalaki siya ng kanyang kuya. Nahihiyang sinubukang itanggi ni Arthur ang sinabi ni Sylvie, ngunit kalaunan ay nagbigay rin siya ng seryosong payo. Ayon sa kanya, kailangan pang pagbutihin ni Ellie ang kanyang stamina. Sa patuloy na pagsasanay at pagdami ng karanasan, sigurado siyang mas lalo pa itong lalakas. Pagkarinig sa salitang karanasan, tila may naalala si Ellie. Mukhang may gusto siyang sabihin ngunit nag-aalangan siya. Paulit-ulit siyang tinanong ni Arthur kung ano ang bumabagabag sa kanya, ngunit sa una ay itinanggi lamang niya ito. Napansin ni Sylvie ang pag-aatubili ni Ellie at hinikayat itong sabihin na ang nasa isip niya. Napagtanto ni Arthur na marahil ay yun ang bagay na kanina pa pinag-uusapan ni Ellie at Sylvie. Sa wakas ay inamin ni Ellie ang kanyang nais, gusto rin niyang sumali sa digmaan. Ipinaalala niya kay Arthur na siya mismo ang nagsabing malaki na ang kanyang pag-unlad at hindi na siya ang dating mahina at walang magawa. May kumpiyansang ipinahayag ni Ellie na naniniwala siyang mas mahusay siya kaysa sa marami sa mga sundalong kasalukuyang naitalaga sa iba't ibang squad, kahit ang ilan sa mga ito ay kakalabas pa lamang ng paaralan. Ipinaliwanag din niyang wala siyang problema kung mapabilang lamang siya sa reserve forces dahil bilang isang archer, hindi naman siya kailangang sumabak sa pinakamarahas na bahagi ng labanan, mananatili siya sa likuran upang magbigay ng suporta sa kanyang mga kakampi, at nais pa sana niyang ipagpatuloy ang pagpapaliwanag ng kanyang saloobin, ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin dahil lumapit si Arthur at marahang ipinatong ang kamay nito sa kanyang balikat. At sinabi niyang nakikita niya kung gaano ito nagsumikap sa pagsasanay, dahil doon, hindi niya kayang tuluyang tanggihan ang kagustuhan nito, ngunit aminado rin siyang wala siyang karapatang payagan ito sa ngayon, lalo na't hindi pa rin maayos ang relasyon niya sa kanilang mga magulang. Nagulat si Ellie nang marinig yun, akala niya ay maayos na ang lahat. Ipinaalala niya kay Arthur na hindi na siya bata at naiintindihan na niya ang mga nangyayari sa paligid nila. Pagkatapos mag-isip sandali, nagmungkahi si Arthur ng isang kondisyon, magkakaroon muna sila ng isang tunay na pagsubok upang makita niya kung paano kikilos si Ellie sa aktwal na sitwasyon. Kung mapapatunayan ni Ellie ang kanyang kakayahan, personal niyang kakausapin ang kanilang mga magulang tungkol sa kahilingan nito. Labis ang naging tuwa ni Ellie sa narinig at agad niyang niyakap ang kanyang kuya. Habang masaya ang magkapatid, dumating si Queen Miriel. Ayaw niya sanang gambalain ang kanilang pagsasanay at hinikayat pa silang ipagpatuloy ito. Nagtaka naman si Arthur kung ano ang dahilan ng pagpunta niya roon sa mga oras na yun. Pagkatapos ng usapan nila, ipinaliwanag ni Queen Miriel na paminsan-minsan ay dumadalaw siya sa lugar ng pagsasanay upang panuorin ang mga batang nagsasanay. Natutuwa siyang makita ang mga kabataang patuloy na nagsisikap, lalo na ang mga may pambihirang talento at determinasyon.
Dahil napansin niyang tila seryoso ang pinag-uusapan ni Arthur at Ellie, tinanong niya si Arthur kung ano ba talaga ang nangyayari. Noong una ay ayaw itong sabihin ni Arthur, ngunit agad na naunawaan ni Queen Muriel ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya kay Arthur na sa panahon ng digmaan, normal lamang na nais ng lahat na makatulong sa abot ng kanilang makakaya. Idinagdag pa niya na alam niyang napakatapang ni Ellie. Sa katunayan, tuwing nakikita niya ito ay naaalala niya ang batang si Tessia. Naalala rin ni Queen Muriel ang isang lumang pangyayari noong minsang may narinig si Tessia tungkol sa misteryosong pagkawala ng karne sa kastilyo. Dahil sa sobrang pagkamausisa, nag-imbestiga ito ng mag-isa upang alamin ang katotohanan. Napatawa si Arthur nang maalala ang pangyayaring yun. Kalaunan ay natuklasan nilang walang iba kundi si Lord Varian ang lihim na kumakain ng karne. Dahil dito, sabay silang natawa habang inaalala ang mga panahong payapa pa ang kanilang mundo. Habang abala sina Arthur at Queen Muriel sa pag-uusap, sina Ellie at Sylvie naman ay naglalaro at nagsasanay gamit ang kanilang mana. Pinagmasdan sila ni Queen Muriel bago muling nagsalita kay Arthur. Ayon sa kanya, dapat pahalagahan ni Arthur ang mga sandaling mayroon siya ngayon. Sa gitna ng kaguluhan at nalalapit na digmaan, mahalagang yakapin ang mga panahong payapa pa silang magkakasama. Bago siya umalis, tiniyak ni Arthur kay Queen Muriel na hindi siya dapat mag-alala. Sa gabay ng konseho at sa pagtutulungan ng lahat, ibabalik nila ang panahong puno ng katahimikan at kasiyahan. Masaya namang umalis si Queen Muriel matapos marinig ang kanyang pangako. Lumipas ang 4 na araw na halos puro pagsasanay ang ginawa ni Arthur, Ellie, at Sylvie. Dumaan sila sa napakahirap at mapanganib na training. Habang tinutulungan ni Arthur ang dalawa na lumakas, siya rin mismo ay patuloy na humahasa sa sarili niyang kakayahan. Mas lalo niyang napahusay ang pagkontrol sa kanyang kapangyarihan at natutunan pa niyang gumawa ng iba't ibang uri ng golem para sa sarili niyang paggamit. Patuloy ding umunlad si Ellie, mas naging bihasa siya sa paggamit ng kanyang mana at lalo pang tumatag ang kanyang pundasyon bilang isang mage. Ngunit higit sa lahat, si Sylvie ang tila may pinakamabilis na pag-unlad, isa-isa niyang natutuklasan ang bago niyang mga kakayahan, mas nagiging mahusay siya sa paggamit ng kanyang anyong tao habang unti-unti ring lumalabas ang tunay na potensyal ng kanyang kapangyarihan. Nagpatuloy ang matinding pagsasanay hanggang sa halos maubos ang kanilang pisikal at mental na lakas. Nang matapos ang training, tinanong ni Arthur si Sylvie kung nasiyahan ba ito, ngunit tila hindi ganoon kaseryoso ang sagot ni Sylvie at ipinahiwatig nitong si Arthur lamang marahil ang tunay na nag-enjoy sa nakakapagod na pagsasanay. Ilang sandali pa, pinuri ni Ellie si Sylvie, napansin niyang napakahusay na ng pagkontrol nito sa mana at napaka-versatile ng kanyang kakayahan, kahit ang malalakas na elemental attacks ni Arthur ay kaya nitong harapin. Ngumiti si Arthur at pinitik ang ulo ni Ellie. Ipinaalala niyang hindi dapat ikumpara ni Sylvie ang sarili nito kay Ellie, dahil isa itong dragon na may kakayahang manipulahin ang purong mana. Pabirong idinagdag ni Sylvie na hindi lamang purong mana ang kaya niyang kontrolin, kundi maging ang Aether. Gayunpaman, pinuri rin ni Arthur si Ellie, ipinaliwanag niyang bilang isang ordinaryong mage, napakahirap kontrolin muli ang mana kapag nailabas na ito, ngunit nagagawa yun ni Ellie ng may pambihirang husay, bagay na hindi kayang gawin ng karamihan. Labis na ikinatuwa ni Ellie ang papuring yun mula sa kanyang kuya. Patuloy sana ang kanilang masayang pag-uusap nang biglang dumating ang isang sundalo, halatang nagmamadali ito habang sumisigaw at tinatawag si Arthur. Humihingi ito ng paumanhin sa biglaang pag-abala bago agad ibinalita ang masamang balita. Isang napakalaking hukbo ng mga corrupted beast ang papalapit mula sa direksyon ng wall. Sa mismong sandaling yon, makikita ang napakaraming halimaw na rumaragasap patungo sa kanilang depensa. At doon nagtatapos ang kabanata, ngunit sa lahat ng mga senyales na ito, tila malinaw na ang tunay at ganap na digmaan ay magsisimula na sa susunod na yugto.